Sa Matthew 16, sinabi ni Jesus kay Peter ang ganito, "Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, at hindi ito mapipigilan ng trangkadong hadlang ng impyerno." Ang batong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang salita na siyang pundasyon ng iglesia. Ang universal o invisible church ni Christ ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga hinirang ng Diyos sa buong kasaysayan ng mundo. Ang visible na iglesia naman ay ang pagsasama-sama at pagpupulong ng mga tao na nananampalataya kay Kristo at nag-aaral ng kanyang salita, na binubuo ng lupon ng mga believers sa isang buong komunidad na Kristiyano o mga Christian sa isang komunidad. Ang visible church ay maaaring pumalibot sa kahit anong bilang ng mga believers. Ito ay maaaring tumukoy sa maliit na grupo na nagpupulong sa mga tahanan or church buildings. Sa pagtawag natin ng mga tupang ligaw sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, tinatawag natin sila mula sa mundo tungo sa bagong komunidad na may makabibliyang pananaw. May ilang larawan o terminology na ginamit sa mga epistles ang makatutulong upang ang ating pangunawa sa kalikasan ng iglesia ay mas lalong lumalim pa. Ang iglesia bilang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay mga tao at hindi lamang isang samahan. Ganito ang nakasaad sa 1 Corinthians 12. Ang katawan ay iisa. Bagamat ito'y binubuo ng maraming bahagi, at kahit maraming bahagi, iisa lang ang katawan. At ang maraming bahagi ng katawan ay may iba't ibang gawain. Si Kristo na ulo ng katawan ay nagkakaloob ng spiritual gifts sa pamamagitan ng banal na espiritu, mga talento at mga abilidad para sa gawain upang ang bawat believer ay makatulong sa kalusugan at paglago ng buong katawan. Kung maisasagawa ng bawat believer ang kani-kanilang ministry, ang buong katawan ay magkakaisa at lalago at magiging matatag sa pananampalataya at kaalaman. Ang iglesia bilang pamilya ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 3 na tayo ay isang pamilya na kumukuha ng pagkakakilanlan mula sa kalikasan ng Diyos bilang ating Ama. Ang Universal Church ay ang mga taong hinirang ng Diyos na tinipon bilang mga household o mga pamilya, bilang mga inampon ng iisang Ama. Ang mga believers ay dinala sa pamilya ng Diyos at ang bawat believer ay dapat na magmahal sa ibang mga mananampalataya bilang mga kapatid sa Panginoon. Ang iglesia bilang maharlikang saserdote. Si Kristo ang batong panulok na nilalarawan ng gusaling itinatayo ng Diyos na sumisikat bilang banal na templo at tahanan kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ginamit din ni Peter ang larawang ito nang tagurian niya ang mga believers na mga buhay na bato. Kayo'y itinatayong bahagi ng isang tahanang espiritual upang maging mga saserdoting banal na maghahain ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Maliwanag na sinasabi dito na ang bawat believer ay isang saserdote o pare na tinawag upang ialay ang kanyang katawan bilang buhay na hain at magpahayag ng mga papuri sa Diyos. Ang iglesia bilang isang bansang banal. Nakasaad sa Colossians 1 na iniligtas ng Diyos ang mga believers mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala sila sa kaharian ni Hesukristo. Bagamat ang mga believers ay mga mamamayan ng iba't ibang bansa sa mundo, sila ay mga mamamayan din sa kaharian ng langit. Dahil dito, ang katapatan nila unang-una ay dapat sa kanilang hari, si Hesukristo, sapagkat sila ay kasapi sa kaharian ng liwanag at hiniwalay para sa Diyos, sila ay nagiging ilaw sa kani-kanilang bansa. Gayon din, ang mga believers ay dapat maging tagapamayapa sa mundo at representante
na nagdadala ng mensahe ng pakikipagkasundo. At dapat din nilang ipanalangin ang mga hari, mga prime ministers at mga presidente ng bansa upang bilang mga mamamayan, makapamumuhay sila ng may katahimikan at kapayapaan sa kabanalan at karangalan. Bukod sa figurative language na ginamit sa paglalarawan ng kanyang kalikasan, tinuturo ng Bible na ang Iglesia ay may tatlong institusyon na itinatag ng Diyos para sa sangkatauhan bago pa man nahulog ang tao sa kasalanan, kaya ang mga ito ay para sa lahat ng mga bansa sa mundo. Ang tatlong institusyon na ito ay ang pagsamba, pagtatrabaho, at pagpapakasal. Ang mga ito ay ang pinakalayunin at gabay sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ang mga bagay na ito ang magbibigay ng makabuluhang kahulugan sa buhay kahit ano paman ang political, social, at economic status ng mga mananampalataya saan mang lipunan sila kabilang. Ano ang pagsamba? Ang pagsamba ay ang pagpapahayag ng pag-ibig at papuri sa Diyos, kung sino siya at ang mga dakilang gawa niya. Ito ay ang magpapakilala at magpapahayag ng mga walang kapantay na katangian ng Diyos at pagkilala na ang Diyos lamang ang karapat-dapat papurihan at pasalamatan. Sa loob ng 6 na araw, sasambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa tahanan. Ngunit sa ika-7 araw, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, nararapat na nakatuon ang ating espiritu, isip at katawan sa pagpapahayag ng ating pag-ibig, papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa kaibuturan ng ating mga puso, kasama ang ating pamilya. Inatasan din ng Diyos ang mga believers na sambahin siya ng hayagan, meaning publicly. Kasama ang mga ibang believers, sila ay nagsasalo-salo, nag-aaral ng banal na kasulatan, umaawit ng mga awiting nagluluwalhati sa Diyos, at mapagsuring nakikinig ng pagbabahagi at pagtuturo ng kanyang salita. Patuloy tayong namamahinga sa Diyos matapos ang ating pananambahan o kaya'y isinasagawa natin ang ibang mahahalagang gawain tulad ng pagkakawanggawa. Bakit kailangang magtrabaho? Inilagay ng Diyos ang taong kanyang nilikha sa hardin ng Eden upang pangalagaan at trabahuhin niya ito. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Siya ay trabahador. Ang ating pagtatrabaho ay ang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Ipinababatid sa atin ng Ephesians 2 na tayo ay mga nilikha ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin. Mayroong plano ang Diyos sa kanyang isipan nang tayo ay kanyang likhain. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, makikita natin na siya ang nagbibigay direksyon sa ating daraanan upang maisakatuparan ang kanyang plano sa ating buhay. Sa Matthew 5, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sila ang ilaw ng sanlibutan at inutusan niya sila na pagliwanagin ang kanilang ilaw upang makita ng mga tao ang kanilang mga mabubuting gawa, nang sa ganoon ay purihin ang kanilang Ama na nasa langit. Ang mga di mananampalataya ay humahanga din kapag ginagawa natin ang mga gawaing inilaan ng Diyos para sa atin. Ang mga nagtitiwala sa Diyos ay nakagagawa ng mahusay na produkto at mahusay na serbisyo. Ang mga kliyente o empleyado nila ay nagtatamo ng kasiyahan sa kanilang pagtatrabaho. Mayroon pang isang mahalagang klase ng pagtatrabaho ang dapat nating alalahanin, ang voluntary community service. Dapat nating tulungan ang ating mga kapitbahay, maging believer o non-believer man sila. Madalas na ang tawag dito ay mercy ministry. Pakainin ng nagugutom, bigyan ng tubig ang nauuhaw, damitan ang walang baro,
turuan ang mangmang, pagpayuhan ang mga namimighati, bigyan ng matutuluyan ang walang mahimlayan, bisitahin ang mga may sakit at mga nasa bilangguan, sapagkat binibigyan tayo ng Panginoon ng mga abilidad at mga oportunidad upang maisagawa ang mga ito. Bakit kailangang pagkaabalahan ang pagpapakasal? Matapos ilagay ng Diyos ang tao sa Hardin ng Eden upang pagyamanin at pangalagaan ito, sinabi ng Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Gagawa ko ng isang katulong na angkop sa kanya." Kaya nilikha ng Diyos ang babae nang sa ganoon si Adan ay magkaroon ng katulong na angkop sa kanya upang matupad niya ang kanyang gawain. Bahagi ng twofold mandate na ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva ang magparami at punuin ang mundo. Kaya naman, bahagi sa plano ng Diyos sa buhay ng lalaki at babae ang ibigin nila ang isa't isa at maging magkatuwang sa pagtatrabaho. Magtutulungan sila sa pagtatrabaho at pagpapalaki ng kanilang pamilya. Dahil dito, sinasabi sa Genesis 2 na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Ito ay banal sa mga mata ng Diyos na nagtatag nito. Sa pamamagitan ng pagpapakasal, kinikilala natin ang presensya at biyaya ng mahabaging kamay ng Diyos sa ating marital relationship. At ito ang dahilan kung bakit nauuna ang kasalan bago ang intimacy. Bagamat ang asawang babae ay inatasan na magpailalim sa pamumuno ng asawang lalaki, hindi ibig sabihin ito na inferior ang babae sa lalaki. Magkapareho ang kanilang halaga o value sa mata ng Diyos. Ang magkaiba ay ang kanilang tungkulin.